Hey mga brods, Tony Bishop mga brods, balak itong ibalik na ng San Miguel Birman. Alam naman natin na import ito last year ng Barangay Nebra San Miguel nung hindi nakabalik si Justin Brownlee dito po para sa Ginebra. Well, itong si Tony Bishop mga brods, ito yung isa sa mga gusto nilang ipalit kay AJ Anosike ngayon. Dahil ito pong si Anosike nga, alam natin medyo hindi pa siya masyadong clutch mga brods dahil yun nga, first year din naman niya kasi itong as a pro league niya, pero maganda ang kanyang pinapakita na. Pero ito pong si Tony Bishop kasi one of the veterans na rin ito sa PBA, Meralco Bolts days pa lang, isa ito sa mga nagpapahirap talaga sa Barangay Ginebra San Miguel. So ito na nga, mas clutch kasi ito mga brods, ito pong si Tony Bishop, kaya gusto ng SMB na ibalik ito pong si Tony Bishop at palitan ito pong si AJ Anosike. Alam natin medyo malabo mga brods dahil kung babasihan mo, mas athletic din naman talaga ito pong si Anosike kaysa kay Bishop. Pero ito po kasing si Bishop, ang isa sa mga gusto dito ng SMB, yung pagiging scorer niya, yung pagiging sharp niya mga brods, tapos ini-involve niya yung mga teammates niya talaga palagi. Well, yan din yung isa sa mga gusto ng SMB kay Tony Bishop, and isa pa dito yung attitude niya. Kaya dito sa paparating na Game 6 mga brods, gusto rin talaga ng SMB maging stable din ito pong serye na ito. Well, gusto rin kasi ng SMB na mabawi ulit ito pong kampyonato nila sa Governors Cup mga brods, dahil sila ang defending champions. Kaya ito pong si Tony Bishop, alam nila na championship experience na rin ito mga brods. Nakikita nila yung parang Justin Brownlee dito, sharp din kung umiscore. Sa ngayon, nasa Vaqueros de Bayamon, ito pong si Tony Bishop. Nasa Europe ito mga brods, nasa Puerto Rico. Naglalaro siya ngayon sa liga niya ngayon dyan. Pero yun nga, pwede itong kunin pa rin ng SMB. Dahil alam naman natin, kaya rin i-buyout din ng SMC teams ito pong mga kontrata rin ng mga ibang imports dyan kapag gustong gusto talaga nila yung import at yung tipong gusto talaga nila makabiyahe na agad mga kabrods. Well, Tony Bishop, alam rin naman natin, perimeter shots, clutch shooter, 3-point shooter mga brods. Maganda ang court vision, grabe rin kung gumalaw, may mga moves mga brods. And isa pa, veterano mga brods, kalmado lang. Ito pong Tony Bishop, kumbaga kapag last seconds na, saan mo na ibibigay yung bola, syempre kay Tony Bishop na. Well, ganyan yung palaging nakikita ng mga bawat kuponan kay Tony Bishop mga brods. Well, yan yung gusto ng SMB. Sa ngayon kasi, alam natin, medyo okay naman ito pong si Anosike, pero pinapakiramdaman pa ito ng SMB mga brods. Dahil ito pong SMB, ang kanilang vision na yung finals mga kabrods. Kumbaga yung import na ipapalit na sana nila dito, yung pang finals na mga kabrods. Yan yung nakikita nila kay Tony Bishop mga brods. Hindi pa nila daw masyadong nakikita kay Anosike dahil syempre first time pa lang din yung mag pro league dito mga kabrods din sa Pilipinas. Alam natin mga brods, malakas Tony Bishop, yes, alam natin yan, pero iniisip din ng SMB kung magkano yung kanilang ibabuyout na contract dyan, lalo na Europe League ito, Euro League ito mga brods sa Puerto Rico. Malaki-laki yan mga brods. So syempre ito pong SMB, nag-iisipan din nila yan. Kapag medyo malaki-laki nga talaga ito mga brods, baka kumuha na lang sila ng mga unrestricted free agent na imports dyan ng mga former NBA player. Alam natin, din man nag-NBA si Tony Bishop, pero grabe rin ang laruan nito mga brods. Di naman basihan kung nag-NBA ka. Si Justin Brownlee hindi naman nag-NBA, pero grabe lang kampyonato nang nabigay sa Ginebra. Kaya ikaw mga brods, Tony Bishop, ang rivalry talaga ito dati ni Brownlee against Meralco Bolts. Sa tingin nyo, mas fit siya as a replacement import ng SMB kay AJ Anosike? Kaya komento mo lang ang opinion mo dyan mga brods, at isa-isayin natin yan. So dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga brods. Kilala nyo ba ito pong si Liu Xuanzeng? Ito pong 7'5" ng Shanxi Lungs mga brods sa CBA or Chinese Basketball Association. Well, ito yung gustong kunin ng Ginebra. Hindi naman sa gustong-gusto talaga mga brods, isa ito sa pinagpipilian ng Ginebra na maging import next season sa Commissioner's Cup 2024 to 2025 mga brods. Dahil iniisip nila ng Ginebra mga kabrods, wala nang height limit na import next season. So expect nila yung mga ibang teams dito puro 6'10" pataas, mga 7-footer na datingan dito sa atin sa bansa. At yun nga mga brods, yun yung iniisip
ng Barangay Ginebra San Miguel. Alam natin, Justin Brownlee, malakas din ito. Kahit nga may 7-footer, kayang-kaya rin naman yan ni Brownlee. Pero iniisip din ng Ginebra, gusto rin nilang mag-explore ng malaking import mga bros. Dahil yun nga, lagi nga dong tagtag na ito pong si Japet Aguilar sa ilalim at hindi na rin naman bumabata ito pong si Japet mga kabrods. Kaya ito pong 7'5" na si Liu Xuanxing pwede ito mga kabrods. Isa pa dito, bata pa ito, 25 years old lang ito, from Puyang, China. Tapos isa ito sa mga kinukumpara dati kay Soto mga brods, pero iba pa rin yung isang kay Soto kaysa dito kay Liu Xuanxing mga brods. Hindi ko naman minamalit ito pong si Liu, pero yung laki kasi nito nakaka-intimidate na mga kabrods. Biro mo 7'5". Ang laki niya na, papayungan ka lang nito, may ilang ka na. Katabi nga lang niya dati si Greg Slaughter dyan sa Japan B-League, kung saan yung mga All-Star Asian import dyan. Grabe man brods, nanliit talaga si Greg Zilla doon. Pero nyo, Greg Zilla, ang laki na yan, mas malaki pa yan kay Junmar Fajardo. 7-footer yan, pero nung nilapit kay Liu Xuanxing, naging maliit. Tignan, ito pong si Greg Zilla. So, malaki talaga yung Liu Xuanxing mga brods. Kaya isa ito sa mga pinagpipilian ng Ginebra na why not mag-explore din ng mga ibang import mga kabros, like itong si Liu Xuanxing. At syempre, minsan lang din naman na i-release or maging ganito yung PBA na inaalis nila yung height limit ng import ng Commissioner's Cup dahil palagi na lang, 'di ba? 6'9", 6'10" mga brods. So sayang din. So gusto rin nilang i-maximize yung ganitong rules. And yun nga, kukuha sila ng mga 7-footer pataas. At kung natatandaan nyo yung Bay Area Dragons, may mga clips na rin tayo dyan kanina kay Liu Xuanxing na yung highlights niya sa Bay Area. Yan yung guest team dati sa PBA mga brods. At kung natatandaan nyo, dating kalaban na rin ito ng Ginebra sa championship round nung itong naging guest team na Bay Area Dragons ay nakalaban nila at isa doon sa sentro. Ito pong si Liu Xuanxing. Kung isa kayo sa mga nanood sa Philippine Arena mga kabrods, may malaki doon, sobrang laki sa Bay Area Dragons. Yun, yung Liu Xuanxing mga brods. Yun si Liu Xuanxing, yung 7'5" na sentro. At ito yung gustong kunin ng Ginebra next season mga brods. Nakalaban nila ito sa championship round mga brods, pero tinalo rin ng Ginebra. At yun nga, mas okay yun dahil mas alam na ni Liu Xuanxing at may idea na siya kung paano maglaro sa Ginebra. At syempre may contact na siya dyan agad dahil yun nga, nakipag-backbackan ka ba naman against yung team sa championship round, tapos syempre dapat may contact ka na rin dyan. Kaya mga brods yung offer, kahit offeran ito ng Ginebra, alam natin na hindi naman tatanggihan ito ni Liu Xuanxing dahil alam niya yung kakayahan ng Ginebra na kayang-kayang magkampiyon. Yung Bay Area Dragons nga, lakas na nun pero tinalo lang din ng Ginebra nun dahil syempre nandun pa sina Malonzo and Jeremiah Gray. Kaya ngayon, puro injury prone ng mga forwards at wings ng Ginebra, kailangan nila ng malaki. Tapos si Japet nahihirapan na rin. Injured din. Tapos si Sisten, binitawan pa nila. Kaya mahirapan talagang ilalim ng Ginebra next season. Mga kabrods. Kaya mga brods Liu Xuanxing 7'5" ng Sansheng Lungs mga brods. Sa tingin nyo, pwede ba maging import ito ng Ginebra next season sa Commissioner's Cup or Justin Brownlee pa rin? Kaya komento mo lang ang opinion mo dyan mga brods at isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is Overrated dahil yun lang. I'm out.